Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At tayo po ay sabayan din napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. At nasusundan po tayo sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. Meron din po tayong yung mga digital TV boxes at TV Plus. Samantala sa mga nanonood sa atin sa ating pong live streaming, sa gawing kanan po meron tayong chat room. Maaaring i-type ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At doon po sa mga sumusubaybay sa atin, nakikinig sa atin sa radyo at sa telebisyon, meron tayo mga landline dito po sa ating himpilan at mga text line na maaaring tawagan at ipadala ang inyong mga reaksyon.
Makakasama natin siyempre ang ating katoto si Peter Talastas. Magandang gabi at sa lahat ng taga-subaybay ng Lapid Fire, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ibaboses mo ngayon, Peter. Hindi ka kaya nahawahan ng corona? Hindi. Boses Anghel yun eh. Boses Anghel. At sa ating po naman technical side, ang ating technical director ay si Braille. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kinasuhan na po ng Department of Justice si dating Senador Sonny Trillanes at 10 iba pa sa pagsasabuatan daw para po sa tinatawag na sedition, kasong sedition. Tungkol po ito, may kinalaman ito doon sa video ni Bicoy, yung pinaniniwalaang tarantado. Ano pa yung balita? Nagsampa naman o naghain naman ng co-warranto petition si Kalida ng Solicitor sa General's Office laban po sa ABS-CBN. At saka ano ito, mga kaibigan, ano pa ba? Ang sabi naman ng ABS-CBN, questionable and alarming, o yung mga mambabatas pala, questionable raw at nakaka-alarma. At ang sabi nila, yung co-warranto laban sa ABS-CBN, ano yun, pinipreempt yung hakbang ng Kongreso. Siyempre po, mga kaibigan, hindi mawawalan sa pag-uusapan natin ngayong gabi pong pagkakalaglag kay presidential spokesman on fake news, Salvador Panelo. Iba-iba spokesman dito yun na nga tinawag na na fake news mismo ni Secretary Delfin Lorenzana yung pahayag ni Panelo. Ang dami nagpapaliwanag dito para sa gobyerno, di ba? So officially, ito pong si Panelo ang matatawag nating presidential spokesman on fake news. Tama ba, Peter? Tama yun. Tama si Lorenzana. Kasama sa National Security Council. Dalawa na lalaglag yan. Pati si Locsin. Hindi ba si Locsin good move? Ano sabi niya, di ba, nung unang binantaan na bubuwagin, di ba? Yung pong BFA o yung Visiting Forces Agreement. Pagkatapos, mga kaibigan, nitong huli, ang sabi niya, ano na raw? Dapat daw pag-aralang mabuti, di ba? Biglang ito, pag-usapan na natin, Peter. Itong sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na fake news daw. Yung pong statement ni Salvador Panelo na sinasabi niyang nag-atas na si Presidente Duterte na padala ng notice of termination yung pong Washington. Ibig sabihin, pag sinabi mong Washington, yun yung Office of the President. Kumbaga dito, Malacanang, di ba? Official yun, mga kaibigan.
Hindi pa natutuyo yung laway ni Presidential Spokesman on Fake News, Salvador Panelo. Abay, nagsalita si Secretary Delpin Lorenzana. At ang kino-quote niya si Executive Secretary Salvador Mijaldea. Mga kaibigan, sabi rito ni Delpin Lorenzana? Ang sabi ho ni Secretary Delpin Lorenzana, that is not accurate news. No formal notification yet, ayun, according to Mijaldea. Ayan po ang sabi ni Lorenzana. Pero di ba nagsalita si Panelo? In-announce niya yan. In-announce niya. Siyempre, ikaw yung presidential spokesman, di ba? In-announce niya. Nutusanaan niya si DFA, si Secretary Locsin, di ba? Magkaibigan yan Naika nga po padala nyo na. Sa White House. Ng termination, notice. Yung Washington. Ikaw ba, naniniwala kang fake news? Yung sinabi ni Panelo? Oo. Ha? Fake na fake. Bakit? Si Presidente Duterte mismo sabi, pakikinggan niya muna ang Senado. Hindi. Bago yun, in-announce ni Panelo ayon sa kanya, kinote niya ang presidente. Kanina sabi ng presidente. Ano? Sa dyaryo pakikinggan ko muna niya ang Senado. O ano rekomendasyon nila. Magkaiba pala tayo ng paniwala. Ako'y naniniwala na yung kung ano man ang sinabi ni Panelo, totoo yun. Ganon. Pero mga kaibigan, mukhang ang ikinabahala rito, kaya pinabawi yung sinabi. Wala silang lusot. Nasabi na na-terminate na yan official mga kaibigan para makalusot kasi nagkaroon ng reaksyon, negative reaction si Lorenzana. At saka ang ilang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Negative doon sa order napadala ng termination notice. Di ba? Yung pong Washington sa BFA. Madalit sabi, natakot na baka sila mapadala ng notice of termination. Bakit balak magpadala talaga. Pero wala pang naipapadala. Wala pa. Umatras. Di ba ganyan naman? Atras. Atras sa bante. Ngayon iba, bukas iba. Di ba? Ibig ko sabihin, galit na galit dyan di ba? Sa BFA, di ba? Akala ko ba gumagawa sila ng damage control? Lalong na-damage pagka ganyan. Tsaka kanya-kanya sila ng sinasabi, Hindi mo na malaman kung sino. Basta tatandaan ninyo, hindi ako naniniwalang fake news yun. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Official fake news. Di ba? Yun ang tawag dun Official fake news yun. Mga kaibigan, pag sumabit, sasabing fake news. Di ba ang pangit nun? Kasi po, ang pabrika maraming hindi naniniwala na ang pabrika ng fake news yung Malacanang Di ba dati na yun? Umpisa sa PCOO. Ang dami ng fake news na pinalaganap niyan, mga kaibigan. Ngayon, nakumpirma na talagang yung fake news nag-e-emanate naggagaling diyan po mismo sa palasyo. Yan. Kaya lang, ngayon meron ng official fake news. Yung sinabi ni Panelo isipin mo naman,
Bakit ang lakas ng loob niya sabihin yun? Yun na nga eh. Hindi ba? Kaya hindi ako naniniwalang yun ay fake news lang. Pero maliwanag, wala pang talagang opisyal na notice na ipinadadala sa White House. O kasi dito, yung nauuna lagi yung salita kaysa sa gawa. Yun, Di ba? Naunalundag sa talon. Di ba dyan sila kilala? Diyan sumikat sila eh. Pero alam mo, yun nga ang tingin ko, medyo negative sa Armed Forces of the Philippines. Alam mo naman ang mandato ng AFP. Oo. May mandate yan eh. Ayon sa saligang batas natin. Ano ba ang mandato? Ano ba ang tungkulin? Oo. Ng AFP? Pagtanggol. Ang seguridad. Yung bang AFP pwedeng, kahit naman lahat may mandate yan eh. Hindi lang sinusunod eh. Kahit ang PNP. Oo, meron yan. Especially ang Armed Forces of the Philippines. Kasi nasa pinakasukdulang mga pangyayari na hindi sila dapat tumalikod. Di ba? Doon sa kanilang mandato na kanilang sinumpaan sa ating saligang batas. Ano ba nakalagay doon? Meron silang mandate. Isa sa mandate nila, dito po sa Article 2, Section 3, ng ating pong saligang batas, ang maliwanag ang nakasulat eh. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Ayun. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Mga kaibigan, yun ang mandate. Maliwanag po yan. Ang ibig sabihin yan, ang Armed Forces of the Philippines ay pinaliwanag pa yan eh. Dati natatandaan ko nung spokesperson ng AFP. Nung matanong siya ang mandato niya ay katapatan sa ating watawat, di ba? Hindi sa watiwat. Sa watawat po. Saligang batas. Yun. Kailangan loyal ka sa saligang batas. Konstitusyon. Kailangan loyal ka sa bandila, di ba? Loyal ka rin sa sambayan ng Pilipino. Hindi man nakalagay diyan kani-kanino eh. At saka meron akong natatandang diyan, nasasaad sa saligang batas natin, ang Armed Forces of the Philippines ay mandated na sumunod lamang sa legal orders o lawful orders. Di ba? Maliwanag. Nandun yun di ba? Tsaka importante yung sinabi, poprotektahan ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Sovereignty and the integrity of the national territory. Ginawa ba yun? Ng AFP? Oo. Ngayon, doon sa Spratly. Paano mo poprotektahan yan kung hindi mo kaya? Di ba? Kailangan mo tulong ng ibang bansa. Hindi, pero nung unang i-announce ni Panelo yan ang reaction ng iba, mawawala na tayo ng kakayahan sa kapabilidad sa iba't ibang larangan. Halimbawa, intelligence, information na. Yun yung sinasabi ko nun, di ba? Natatandaan mo? Di ba? Number one dyan yung palitan ng intelligence information. Bakit? Ang may capacity, katulad dito sa nangyaring, hindi sa Iran, di ba? Kamakailan na, Iran-Iraq, di ba? Mga kaibigan, paano napatay yung sundalo kung walang, yung general, kung walang intelligence? Di ba? Alam yung lugar Importante yung intelligence. Especially ngayon, merong, alam ba ninyo na dito sa sakit na itong epidemic na nCoV, mga kaibigan, itong China flu, itong China,
Coronavirus. Mga kaibigan. Importante din dyan, intelligence din Siyempre, Lahat ng bagay Mga kaibigan, kailangan natin ng intelligence. Kung wala yung BFA na yan, mababaliwala na rin yung mga EDCA, yung mga kung ano pang agreement. Di ba? Magkakasama yan mga kaibigan Ibig sabihin, apektado na ang mga intelligence information na dapat nating malaman. Paano kung lumalayang karamdaman? Ito hindi naintindihan ng iba Mga kaibigan, yung daldal lang ng daldal. Kung ano lang ang marinig kay Presidente Duterte, nakikiayon. Kahit yung mga gunggong na netizen, di ba? Dito kasi maraming hindi nakakaalam. Walang kulang sa pagkaunawa. Di ba? Nagdudulong-dulungan yung iba. Pagka ganyan mga issue, hindi tayo dapat nagsasalita ito issue ng Amerika-China. Kanino ka papabor? Ngayon, ito yan Umpisa natin yung gera. Yung Second World War. Sa Second World War. Hindi ba yung First World War pagkatapos nun kalaban natin Amerikano, di ba? O bago mag-First World War? Bago mag-First World War. Nakalaban natin yung Amerikano, di ba? Dahil binili tayo sa Espanya, di ba? Ngayon, tapos na yon, umalis na sila rito, di ba? Ngayon, tayo naman nagkaroon ng pangalawang gera, di ba? Sinakop naman tayo ng Hapon. Kasi yung Hapon, kakampi ng Germany. Ito, isipin ninyo, pati China, kakampi ng Amerika yan noon that time Kasi sinakop din ng Hapon yan. Yung German, kalaban ng Amerika yan, at saka ng Allied Forces. Ano yung Allied Forces? Yun yung mga bansang kaalyado. Di ba? Example lang ito Kailangan dito kasi ipapaliwanag mo mabuti. Para mabuklat ang mga mga utak lito lapid. Di ba? Mga utak lito lapid, marami ngayon. Ito kung tayo hindi kaalyado, di ba? Noong World War II, sa palagay nyo, wala. Dulog tayo sa Hapon. Ano mangyayari sa atin noon? Di ba? Kanino kakampi nung panahon na yon? Doon sa kaalyado ng kalaban ng Amerika at saka ng Allied Forces? Kaya yung matapos ang gera, kung tawagin yung liberation, ang nag-liberate sa Pilipinas, ang Amerikano. Nagpalaya. Di ba? Sa pangalitin ng Hapon. Ngayon, eto, katulad nitong between America and China, hindi ko kayo bine-brainwash, Hindi ko kayo sinasabing kumampi kayo dito. Kailangan magkaroon kayo ng sentido komon. Ayun. Common sense ang kailangan ng lahat. Bakit? Unang-una, mga kaibigan, napakalaking bagay po nakaalyado natin ng Amerika Bakit? Yan ang sinusunod ng lahat ng bansa Nakita mo ngayon sa China, nagagalit ngayon sila. Itong mga inchik na ito, mga kaibigan, sapagkat nagpatupad ng mga travel ban ang Amerika at mga kaalyadong bansa. Di ba? Bakit sila nagkakaisa gusto mo mahawa lahat yan? Buksan ninyo yung sentido komon ninyo. Kanino kakampi? Sa China na nagkakalat ng virus? Sige nga. Sentido komon. Sino tutulong sa iyo? Yaan? Sa pagtuklas ng gamot? Mga kaibigan, masama pa nga niyan paano kung maraming... ito
Hindi ba sinabi natin nung ilang beses na nabanggit ko na airborne yan eh. Oh, airborne. Pinagpipilitan itong mga gago sa gobyerno na yan daw hindi sa Hangin. Kasi may napanood sila mga video. Kaya kayo, pag nanonood kayo ng video, tignan nyo muna yung credibility ng video ang pinanonood ninyo. Ano source? Katulad ni Soto. Naturingan Senate President. Lahat pinaniniwalaan, pati paninira. Sino pinaniwalaan mo? Yung tao hindi mo kilala. Anong track record ng taong yun? Sino ba yun? Hindi ba? Ngayon, asan ako? Andun sa ano. Kung tayo walang kaalyado, paano? Pag nakatuklas ng gamot yan, mga kaibigan, ibang bansa, ang nakatuklas halimbawa. Meron nga sa The Netherlands, gumagawa na rin eh. Tsaka magagaling doon, di ba? Alam mo naman sa buong mundo, sinasabi doon sa binasa nating minsan na study, di ba, pag-aaral. Ang Netherlands, pinakamatalinong tao sa buong mundo. Oo. Di ba? Tayo pinakabobo. Isa. Di ba? Sa pinakabobo. Mangmang. Kasi nga, ang daming bobo. Hindi nagdidepende sa credibility. Hindi tumitingin sa credibility. Ang credibility ng dapat mong pakinggan, minsan pa nga, kung sino lang ang nagsalita, pagtatalunan eh. Halimbawa, yung nilabas ni Soto na video, pwedeng pagtalunan ng mga bobo yun. Nakita mo nga niya, gano'n. O di, merong kukontra naman. Sip mo, walang kabagay-bagay pinagtatalunan. Yun. Para bang fake news. Totoo yung pinagtatalunan. Wala palang kabuluhan yung pinagtatalunan. Kamukha nun nilabas ni Soto. Drawing. Sipin mong katarantaduhan niyang ikinakalat na yan, di ba? Ngayon, ang pagdetermine sa credibility, at saka yun, dapat magkaroon kayo sentido komon. Nakasalalay ang ating ekonomiya sa mga malalaking bansa na dati na nating kaalyado, hindi naman tayo kaaway, inaway. Di ba? Ginawa ng away. Dahil gustong maglipat ng katapatan dito sa mga taong kilala mo, mga arugante. Oo. Di ba? Mga walang yayan eh. Hindi ko sinasabing makipaggera tayo, pero ano ba kayo, mangmang? Di ba? Isipin mo yan, ha? Saan nakabase ang economy natin? Meron ba tayong ekonomiya kung wala tayong OFW tsaka mga kababayang naninirahan sa ibang bansa? Meron pa ba tayong ekonomiya? Wala. Diyan lang tayo kumukuha ng economy natin. Kaya tayo may tinatawag na economy dahil sa dollar remittance. Yan ang tandaan ninyo. Kung dumating ang oras, dahil sa wala na tayong relasyon sa kanila at kaalyado tayo ng kagalit na bansa ng mga yan, di syempre pati tayo gigipitin. Lalo yan sa kaso ng coronavirus. Ang mga kababayan natin magigipit sa ibang bansa. Pauwiin dito, mga OFW. Wala na. Di ba? Sasabihin lang nila, ito kasunduan natin ha. Pagka nagdeklara ng mga embargo yan kung ano-ano, mga kaibigan, lahat ng bansa na yan makikiisa sa Amerika. Makikiisa sa Allied Forces. Hindi ba? Pag nagkaroon ng kaguluhan, kanino ka tatakbo? Sino magdidepensa sa'yo? Kaya nga may mutual defense treaty. Wala naman tayong pinagmamalaki. Na yan pinagtibay 1951, katatapos ng gera nun. Isipin nyo, para tayo maprotektahan. Dahil nagkaroon ng gera Yun ang dahilan nun. Kaya diyan galing yung Basing Force Agreement. Ang iisipin nyo lang sa pagsasalita, sa pagkakalat ng katangahan, simple lang Dalawang bagay lang ang iisipin ninyo, ang bibilangin ninyo kung meron kayong sentido komon. Ano ang advantage at disadvantage ng pagpili mo? Di ba? Ako, nakikita ko, talagang
Sinasabi nga nila, may utang na loob tayo sa China. Wala tayo utang na loob dyan. Baka sila. Oo. Sila na nakikipag-alyado dyan, sila may utang na loob. Di ba? Pero tayong mga mamamayang Pilipino, walang utang na loob dyan. Ano naging utang na loob natin dyan? Yung sinasabi nilang bid na galing sa China, investment, sino nagtatrabaho dyan? Nakinabang ba tayo dyan? Para saan yan? Binigyan mo sila ng pagkakakitaan nila rito. Oo. At ang masama, baka yan utang. Sigurado. Wala kang napakinabangan, sisingilin ka pa. Kautang ka pa. May utang ka pa. Ibabaong ka lang sa utang. Mga kaibigan, ano na pakinabang? Di ba, ultimo nga, construction worker hindi kumuha sa atin. Di ba? Wala Kahit na mumu, mga kaibigan, anong kawalangyan yan? Ito, gusto nyong mapakinggan ang kawalangyan ng China? Ito, nagsalita si Secretary of State Pompeo. Ito ay, kailan lang ito sa meeting ng lahat ng gobernur sa Amerika. Itong state governors ng Amerika. Meeting ito. Pagtitipon ito, ang kanilang guest speaker si Pompeo. Ito, pakinggan ninyo ang sinabi niya dito sa meeting na to. Wala si Braille, ano? Wala ba? Andyan. Ang Braille. Hindi na, baka medyo may kinuha. Mamaya natin babalikan yan. Ngayon, sa credibility, ganito. Tingnan ninyo itong ABS-CBN. Itong ABS-CBN ngayon, nanganganib sila. Di ba? Dahil sa itong pagkansela ng kanilang prangkisa. Ngayon, may sinasabi ang gobyerno kung bakit naghain ng co-warranto petition, di ba? Para ipakansela yung franchise ng ABS-CBN. Dumulog sila sa Korte Suprema. Pero may gray area ito. Kayun nga, pinapalaga ng ibang congressman, di ba? Kasi parang sinaklaw yung hindi naman yan ng venue para sa prangkisa sapagkat lahat ng prangkisa congressional yan sa Kongreso congressional franchise yan nagkakansilan yan. Sila ang may kapangyarihan yan. Mailig to si Kalida sa co-warranto Nawili kay si Reno. Yung co-warranto, ibig sabihin binabaliwala yung appointment ng yung pagkakabigay. Yun ang ibig sabihin dito. Pinababaliwala niya yung pagkaka-approve. Dahil sa mula pa illegal. Yung tibay ng prangkisya. Pagkakabigay ng prangkisya sa kanila. Kasi Reno, pagkakagawad ng prangkisa ng Kongreso. Hindi, sa kaso naman ni Sereno, iba yun. Magkaiba yun. Pero, co-warranto rin ang in-apply nito. Kaya naman, sa Korte Suprema niya pinitisyon, kalaban lahat ni Sereno, pinurigan si Kalida. Ganun din dito Kakampi na lahat yung Hindi, may question doon. Paano mo patutunayang illegal yung pagkakabigay ng prangkisa dyan? Di ba? Hindi illegal yun. Binigyan nga ng Kongreso Pero sabi ni Panelo, walang kinalaman dyan si Presidente Duterte yan na naman. sa ginawa ni Kalida. Baka fake news naman yan. Hindi, naniniwala naman akong walang kinalaman. Kasi lahat ng kinagagalitan niya nagkakakaso di ba? Ngayon dito merong nagigiit ng press freedom issue. Di ba? Kasi ang talagang dito raw sagkaan yung kalayaan nito sa pamamahayag. Di ba? Ginagamit lamang na issue yung prangkisa. Kasi kahit na kontrolado ngayon ng presidente ang Kamara,
Pero merong mga gustong ika nga po sundin kung ano yung batas. Aba, siyempre. Lalo na yung mga nagbabalak na naghahangad na makinabang sa ABS-CBN pag sila kumandidato. Di ba? At saka may pera din yan Diba, mga Lopez? Naglalabi rin yan. Mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi. Ngayon, meron nga bang ano rito? Kasi yung sinasabing mga violation ng ABS-CBN, ba't wala silang binabanggit? Yun na nga Ang sinasabi lang, hindi nagbayad ng tax, gano'n, ganyan. Yun naman tax, pwedeng bayaran yun Pwedeng isettle yan. Ang dami nga ritong lumalabag na mga malalaki, di ba? Bakit na-isettle? Ang tax kasi na-isettle kasi sa konstitusyon, wala namang nakukulong sa utang Ganyan yan Yung prinsipyo nyo, kaya yun na-isettle. Ganyan yan. Hindi pwede mo sabihin na yun, grave yun, paglabag. Grabing paglabag. Wala Ngayon, kung sinasabi ni Kalida, sa mulot mula pa illegal. Hindi illegal sa mulot mula pa yun. Matagal nang nag-exist yan Yun ang ibig sabihin ng co-warrant to Parang status ko, co-warrant to. Parang ano yan, yung yung from the start. Ano tawag doon? Ab initio. Ab initio. Ganun din yan. Parang kay Sireno, sa ulat mula pa, hindi dapat naging Chief Justice dahil illegal ang pagkaka-appoint sa kanya. Dito hindi. Illegal ba yung prangkisya? Hindi. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, yung credibility. Example, bibigyan ko kayo ng example ng credibility. Doon kayo dapat naniniwala, hindi nyo na hinahanap ngayon Ngayon, pati mga kung sino-sinong damuhong walang kredibilidad, pinaniniwalaan, Di ba? Sipin mo yan, mga media na malakas ang kapit kay Duterte, mga kaibigan. Wala naman yung mga credibility niyan Ano ba yung credibility? Yung credibility, earned yun. Hindi yun nakukuha overnight. Yun na gustong mangyari nitong mga nagsisipag Facebook. Ito example ng credibility. Ang ABS-CBN may kaso ngayon na kinakaharap. Tsaka na natin pag-uusapan kung mali o tama, kung sino sa kanila mali o kung sino sa kanila tama. Ang ine-emphasize ko rito, kung paano kayo dapat titingin sa credibility. Kasi ganito yan Hindi ko mo sila nasa media, pwede na nilang gamitin yung istasyon nila para banatan yung gobyerno. Nakita ninyo ngayon, kahit may kaso, hindi nila magamit Bakit? Ang tawag doon is self-serving. Hindi ba? Kahit anong gagaling niyang mga nagsasalita dyan, sabihin mo sa akin, sino yan? O ba't di sila makabira sa gobyerno? Tame na tame sila, di ba? Maamong-maamo sila, mga kaibigan. Bakit? Kasi sarili nila yun Meron silang issue Kita mo yung mga tagapagsalita na hindi makapagsalita. Wala. Di ba? Bakit? Kahit ano sabihin nila, mawawalan sila ng credibility, wala silang credibility magsalita. Sapagkat nakikinabang sila dun Hindi ba? Hindi ba yun na nga ang isyong ginagamit nila? Paano kami? Di ba? Yung mga nakikinabang dyan. Paano kami? Self-serving lahat yan. Hindi credible yan. Bakit natin nasabi yan? Kasi sumobra din ang yabang yung mga nandyan Di ba? Akala mo kung mga sino isipin mo kahit sa mga gathering niya, kung makapustura yan, kahit na pare-pareho lang kayo nasa media, kung mga makaasta, akala mo napakaliliit na tao ng mga kapwa nilang nasa media. Kung tignan ang pwedeng dumiska sa issue nila, hindi nila kasama dyan. Katulad kami, halimbawa, kung kanino man kami pumabor, kami ang may credibility na magsalita dyan. Hindi sila.
Andiyan kayo eh. Nakita ninyo ang importansya ng kredibilidad? Hindi ba? Mga kaibigan, asan ang kredibilidad? Mga gago ito. Mga kaibigan, hindi kayo marunong kasi Hindi nila mabanatan si Kalibo. wala na binago na Dito kasi paramihan ng ng nakikinabang. Mga kaibigan, yan ang totoo. Pag marami nakikinabang sa'yo, kahit umutot ka, lalanghapin yan. Di ba? Papalakpakan ka pa niyan. Magnanakaw ka, papalakpakan ka pa. Mga kaibigan, dito ganyan ngayon ang tao. Ang klase ng publiko, marami yan. Hindi na sila tumitingin sa issue. Pero mamaya na natin yan pagka pagkatapos na, gusto ko iparinig sa inyo ito. Baka akala ninyo, ang hirap kasi, ang daming gustong sumabat, di ba? China, Amerika, BFA, na wala namang sapat na kakayahan yung utak nila. Di ba? Kami, pinipilit naming hanapin ang pinakamabilis, pinakamadaling maunawaang mga pagpapaliwanag para madaling maunawaan kahit ikaw ay hindi ka nakapag-aral. Yan ang aming pamamaraan ng pamamahayag, mga kaibigan. Kasi nakita ko na lahat May mga high polluting, naintindihan ko minsan, di ba? Pero yung pangkaraniwan tao, paano? Naintindihan niya ba yung sinasabi ng iba? Kaya ang aking objective is lagi kong hanapin kung paano ko maipaliliwanag sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na mauunawaan ako. Di ba? Ng kahit na sinong klase ng tao. Yun naman mga matataas na tao, ayaw nila nung ganito, na paliwanag. Sino ba nakararami? Yung hindi nakakaunawa di ba? Mga kaibigan, kaya ang dami nyo dapat na i-consider. Nung araw ganun tayo dito, ang mga tao dito, tahimik lang pag hindi nila naintindihan ng issue. Di ba? Pero ngayon, ang lalakas ng loob. Mga pangahas. Katulad dyan sa issue ng Visiting Forces Agreement. Akala ba nabasa nila yung tratado napaka-importante yung agreement yan. Akala mo, privacy sila, nung pirma nyo, nandun sila. Paano mapapangalagaan ang teritoryo natin? Diba? Dahil may treaty, merong Mutual Defense Treaty. Yan yung BFA. Kaya pinanganak yan. Tsaka sino kayo kumpara kay Enrile? Tandaan nyo, si Enrile. Nung aprobahan yung EDCA, di ba? Ano sabi ni Enrile? Over my dead body. Laban siya sa approval ng EDCA. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Ayun, nawala sa eksena. Mga kaibigan. Ganon din ang nangyari dito sa pagbawi ng Palasyo doon sa sinabi ni Panelo na utos sa kanya. Pinag-iitan hanggang ngayon ni Panelo na inutusan siya. Inutusan ako Yan talaga sinabi. Di ba? Yan makikita mo, nagpapanik sila nagkakaroon na ng mga contradiction Yan. Kaya kayo, yung mga sumang-ayong kaagad do sa BFA abrogation, yung pagbuwag dyan sa BFA, lalo na yung nagmamagaling sa radyo, di ba? Nakala mo kung mga sino. Kasi, hindi naman sila concerned sa kapakanan nating mamamayan Ang concern niya, binabayaran sila Nakikinabang sila sa administrasyon Hindi nila iniisip kung ano makakabuti sa taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Ang dami nagsisipagsalita ngayon. Mga kaibigan, ang iniisip lang yan, nakikinabang ako rito yun yung sinasabi ko na, alam nyo, dito sa media, madaling kumita ng pera kung gugustuhin natin. Madaling magpayaman dito. Tingnan nyo yung marami dyan. Ang yayaman mga kaibigan. Pero, mabuti na lang, binigyan tayo ng konsensya, mga kaibigan, na hindi natin magagawang ipagpalit o i-compromise
ang interes ng nakararami kaysa sa sarili ko, mga kaibigan. Yan ang totoo eh. Oh, ang dami niyan, di ba? Hindi sila makapalag ngayon doon sa issue ng ABS-CBN. No. Sino nagsasalita para sa kanila? Iba. Iba ang nagrarally para sa kanila. Bakit? Wala silang wala silang credibility na ipaliwanag yun. Di ba? O kaya ipagtanggol ang kanilang himpilan. Bakit? Self-serving yun. Kumikita ka ron Nakikinabang ka. Ganon din ngayon. Yung mga nagsisipagsalitaan, pabor ng pabor kahit mali na ang nakikita natin ginagawa sa gobyerno, mga kaibigan, ayon ka pa rin ng ayon, dinedede mo pa rin. Sinosobrahan mo pa pagmumura. Minura na nga, gusto pa, sobra pang mura gawin niya. Sa BFA. Akala mo naintindihan yung BFA. Meron naman dyan nakakaintindi, pero ganun din. Hindi siya concerned sa kapakanan ng bansa. Hindi siya concerned sa paggalang sa konstitusyon. Mga kaibigan, paggalang sa batas. Maraming ganyan ngayon. Kasi nga, gaya ng nasabi na natin nung mga nakaraan nating palatuntunan, ang uso ngayon dito pagalingan sa panluloko.